Akala ko hindi ka pa rin uuwi. Napahinto si Elmo at napatingin kay Kate. Umuwi ka na pala? Wika nito habang napakamot sa kanyang ulo. Oo. Kumain ka na ba? Tanong nito kaya malawak siyang napangiti dito. Hindi pa, pagsisinungaling niya habang mahigpit niya itong niyakap. Ang totoo ay tapos na siyang kumain kasamang pinaglaruan niya na naman na babae. Halika, ipaghahanda kita. Wika ni Kate habang nauna itong naglakad. Lihim na natuwa si Elmo dahil sa ipinakita ni Kate. Alam niya kasi nahulog na ito sa kanya. Ang sarap talaga ng luto mo, wife. Napangti sa kanya si Kate habang pinapanood siyang kumain. Sinarapan ko talaga yan para sa'yo. Malawak na napangiti sa Elmo sa kanya. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong niya kay Kate habang tumango ito sa kanya. Kumain na ako kanina habang hinihintay kita. Tumawag kasi ako sa office mo at ang sabi ng sekretary mo, may meeting ka pa raw. Napaubos si Elmo habang tumango. Hindi pwede na malaman ni Kate na may babae na naman siyang pinaglalaruan. Baka kasi magiging cold na naman ito sa kanya. Teka lang, bakit naman siya magiging cold sa akin? Kung patay na siyang muli. Napangiti si Elmo dahil sa naisip niya. Nasisigurado na kasi niya na hindi na magbabago pa ang feelings ni Kate sa kanya. At sinisiguro niya na magmamakaawa ito sa kanya kapag iiwan niya. Nagising si Elmo na wala si Kate sa kanyang tabi, kaya bumangon siya at hinanap ito. Pero hindi niya ito makita sa buong kwarto nila. Naisipan niya na lumabas para hanapin to. Pero napansin niya na tahimik na ang buong paligid. Manang, tawag niya sa katulong. Ilang segundo lang ay nakita na ni Elmo ang katulong nila na nagmamadaling lumapit sa kanya. Bakit po, sir? Nakita mo bang ma'am mo? Hindi ko kasi siya mahanap sa kwarto namin. Hindi ko po napansin, sir. Wika ng katulong sa kanya. Hanapin niyo. Asik niya rito kaya agad nitong pinuntahan ng mga kasama niya. Pabalik-balik si Elmo sa paglalakad dahil hindi niya pa rin makita ang asawa niya. May inutusan na rin siyang mga tao para hanapin si Kate sa labas. Bakit gising ka pa? Napatingala siya sa itaas at nakita si Kate. Saan ka galing? Taka na tanong niya dito. Sa rooftop. Napakunot ang noon niya dahil sa sinabi nito sa kanya. Rooftop, ulit na wika ni Elmo habang tumango si Kate sa kanya. Kung saan-saan ka nila hinanap. Pasensya ka na, hindi kasi ako makatulog kaya lumabas ako. Wika ni Kate, habang pinulupot ni Elmo ang braso niya sa bewang nito. Kinabukasan ay nauna nang umalis si Kate sa kanya. Pinagluto rin siya nito at pinaghanda ng baon. Good morning, sir. Bati ng kanyang sekretary sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong ni Elmo sa kanya habang mabilis tong umiling. Sayo na to, wika niya habang inabot ang paper bag na may laman na baon niya. Talaga po, sir? Matapos tumango ni Elmo ay kaganyitong kinuha. Naisip niya na puntahan na muna ang kakambal niya sa opisina nito. Napatitig siya sa babaeng nasa harapan ng pinto sa opisina ni Elton. Teka, parang kilala kita. Wika niya habang tinititigan to. Agad naman tong nagyuko ng kanyang muka dahil sa narinig niya. Anong kailangan mo rito? Inutusan ka ba ng kapatid ko? Umiling naman ito sa kanya. Teka lang. Mga hawakan niyang braso nito, pero mabilis tong umatras. Elmo, napalingon siya at nakita si Elton na galit ang muka. Napatingin naman si Elmo sa babae na mabilis na umalis. Anong ginagawa mo ron? Tanong niya habang papasok sila sa loob ng opisina nito. Ano ba yung pinagsasabi mo? Bakit takot sa'yo yun? Ikaw bang may gawa nun sa kanya? Lalong napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ni Elmo. Huwag mo nga akong itulad sa'yo, napangisi naman si Elmo sa kanya. Ano bang kailangan mo? May napansin kasi akong kakaiba sa asawa ko. Wika niya habang biglang napahagalpak ng tawa si Elton. Seryoso ako. Ano bang napansin mo? Tanong ni Elton, habang pinagtatawanan pa rin siya. Basta bro, seryoso ako. Pakiramdam ko may tinatago siya sa akin. Puro ka kasi yabang. Isa pa. Alam mo bang hindi ka pa nanalo? Iling na wika ni Elton habang napakunot ang noon ni Elmo. Anong hindi? Ako talagang panalo. Basta may napapansin lang ako. Tsk,
Huwag mo nang isipin yun. Marami ka namang babae, hindi ba? Isa pa, alam ko naman na pareho lang kayo naglalaro. Natigilan muli si Elmo dahil sa narinig niya. Shut up, ako lang ang naglalaro. At sinisiguro kong mahal na mahal ako ni Kate. Inis na wika ni Elmo sa kanya. Saan ka napupunta? Sa office. Kaninong office? Malamang sa akin. Akala ko ba sa office ni Smith? Napahinto si Elmo dahil sa narinig niya. Hoy, huwag kang ganyan. Baka marinig ka bigla ni Kate. Pakialam ko doon. Inis nilapitan ni Elmo si Alton at akmang sisipain sana. Umalis ka na nga. Sa inis niya ay ang upuan nitong kanyang tinadyakan. Teka lang, nasan ba si Ali? Nasa probinsya. Natawa si Elmo dahil sa narinig niya. Anong nakakatawa? Pustahan tayo, babalik agad yun. Ngiting wika niya habang nilapitan si Elton. Puro talaga laro yung nasa isip mo. Sus, takot ka lang talaga sa akin. Kahit ipusta mo pa yung asawa mo. Gago, galit na wika ni Elmo kaya si Elton na naman ang napahalakhak. In love ka na ba talaga sa kanya? Hindi ako in love dun. Siya ang in love sa akin. Kindat na wika nito. Puro kayabang, iling na wika ni Elton sa kanya. Gusto mo bang malaman ang sekreto ng asawa mo? Tanong ni Elton kaya muling napahinto si Elmo. Ano? Seryoso na tanong nito, napakunot naman ng kanyang noo nang makitang isang folder na hinagis ni Elton sa kanya. Ngayon ka magyabang, wika nito habang napakuyom ang kanyang kamao dahil sa nakita niya. Totoo ba to? Galit na sigaw ni Elmo sa kanya. Bakit ka nagagalit? Ganyan din naman ang ginagawa mo. Mas malala pa nga sa'yo. Iling na wika ni Elton habang mabilis na lumabas sa Elmo sa opisina niya. Sir, pinapatawag po kayo ng law. Napaupo ang sekretary niya sa sahig ng malakas siyang tinulak ni Elmo. Mabilis na kinuha ni Elmo ang susi ng kanyang kotse. Damn you woman! Galit na sigaw ni Elmo habang sumakay ito sa kanyang kotse. Nandito ka pala, ngiting wika ni Kate sa kanya. May problema ba? Tanong nito. Mabilis na tinaas ni Elmo ang palad niya para sampalin si Kate. Pero agad itong nakaiwas at malakas na pinagtawanan si Elmo. Alam mo na pala, natatawang wika ni Kate sa kanya. Ang kapal ng mukha mo para gawin sa akin to. Mas makapal ang mukha mo, Elmo. Sa tingin mo ganun ako katanga para mahalin ka ulit? Nagkakamali ka dahil kinasusuklaman kita. Galit na sigaw ni Kate sa kanya. Ginawa mo kong tanga, wika ni Elmo habang nalilisik ang mga mata nito na lumapit sa kanya. Akala ko ba ako lang ang tanga, Elmo? Ngayon anong pakiramdam? Anong pakiramdam na mapaglaruan, Elmo? Umiiyak na wika ni Kate sa kanya. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin, Kate. Pagbabayaran mo to. Malakas na sigaw ni Elmo habang may kinuha itong pamalo. Agad naman siyang hinarangan ng mga staff sa restaurant ni Kate, kaya kaagad nakatakbo si Kate papalayo sa kanya. Bumalik ka dito, Kate! Malakas na sigaw ni Elmo. Hindi pwede. Pero ma'am, kapag sinabi kong hindi pwede, hindi talaga. Ma'am, alam mo bang ginawa ng babaeng yun sa akin? Wala akong pakialam, Elmo. Mommy, ayos lang ba talaga sa'yo na ipahiya ako ng babaeng yun? Bakit ba ayaw mong pumayag na makipag-divorce ako sa kanya? Galit na sigaw ni Elmo sa kanyang ina. 10 taon, kung hindi pa rin kayo mag-work, pwede mo na siyang hiwalayan. Napakuyom ang kamao ni Elmo dahil sa narinig niya. Lahat ng gusto mo ay ibibigay namin sa'yo. Basta wag mo lang hiwalayan si Ashley. Napapikit si Elmo sa mga mata niya habang naupo ito sa sofa. Sinundan niya kaagad ang mga magulang niya sa ibang bansa para sabihin ang ginawang panloloko ni Kate sa kanya. Pero hindi niya akalain na mas kakampihan nila ito. Ang akala niya ipapayagan siya ni Shira na hiwalayan nito pero hindi pala. At kailangan pa niyang maghintay ng 10 taon para makalayo sa babaeng yun. Hindi rin akalain ni Elmo na marunong makipaglaro si Kate. Lalo siyang naiinis dito nang maalala niyang ginawa nito sa kanya. Pinaikot lang pala siya ni Kate at pinapaniwala na mahal siya nito. Sige mom, pero gusto kong pabagsakin mo lahat ng negosyo niya. Elmo, sabi mo gagawin mo lahat ng gusto ko, hindi ba? Huwag ko lang hiwalayan ng babaeng yun. Napahinga ng malalim si Shira at tumango sa kanya. Malawak na napangiti si Elmo sa kanya at tumayo. Saan ka pupunta?
Taka na tanong sa kanya ng kanyang ina. Uuwi na. Nailing si Shaira habang nakatingin sa anak niyang palabas. Kinagabihan ay umuwi si Elmo sa kanila. Malawak ang ngiti niya nang mapansin ng kotse ng kanyang asawa. Inaasahan na niya na nasa bahay na ito dahil wala na itong negosyo. Ito ba ang bahay mo? Tanong sa kanya ng babaeng kasama niya habang pinulupot niya ang braso niya sa bewang nito. Oo, ngiting wika niya dito at hinalikan to sa labi. Nang makapasok sila ay napakunot ang kanyang noon nang makitang isang lalaking katabing ni Kate. Sino siya? Kunot noon na tanong niya dito. Ano pa kaya alam mo? Baliwalang wika ni Kate sa kanya. Inis niya itong nilapitan at hinawakan ng mahigpit sa braso. Bitawan mo ko! Galit na sigaw sa kanya ni Kate habang tinulak siya nito. Umalis ka na! Sigaw niya sa lalaki habang tulala pa itong napatingin sa kanya. Nandito ako para bilhin ang kotse ni Miss Ashley, Kate. Kaya wala kang karapatan na magalit. Bilhin! Takang wika ni Elmo habang napatingin ito kay Kate. Masaya ka na ba sa narinig mo? Sa tingin mo ba, luluhod ako at magmamakaawa sa'yo? Iling na wika ni Kate sa kanya habang napangiti. Hinding-hindi ko yun gagawin, Elmo, wika ni Kate at tinalikuran siya. Sinamahan din ito ang lalaking kausap niya sa labas. Galit na napasigaw si Elmo dahil sa sinabi ni Kate. Inis din niyang pinalayas ang babaeng kasama niya. Galit na tinitigan ni Elmo si Kate habang nakaupo ito sa gilid ng swimming pool at may kausap sa phone nito. Sa isip niya gusto niya itong lapitan at itulak. Nang mapansin niya na pumasok na ito ay kaagad siyang lumabas sa kanyang kwarto. Hinintay niyang pag-akyat ni Kate sa kwarto nito pero ilang segundo na ang lumipas ay hindi pa rin ito umaakyat. Muling pumasok si Elmo sa kanyang room at tinanaw muli si Kate sa pool area pero wala na ito doon. Agad na lumabas si Elmo at hinanap si Kate sa buong bahay pero hindi niya ito mahanap. Naisipan din niya na umakyat sa rooftop pero wala rin ito doon. Muli siyang pumasok sa isang private room nila at tinignan ng CCTV. Napakunot ang noon niya nang makitang pagpasok ni Kate sa pinto pero bigla rin itong nawala na parang bula. Nasaan siya? Saan siya nagpunta? Taka na tanong ni Elmo at muling lumabas ng pinto. Pero gulat siyang napatingin sa babaeng nakatayo sa harapan niya. Anong problema mo? Para ka namang nakakita ng multo. Ngiting wika ni Kate sa kanya't kaagad siyang iniwan ito. Tulala pa rin na nakatingin si Elmo sa likuran ni Kate habang papasok to sa kanyang kwarto. Nagmamadali na pumasok muli si Elmo at muling tinignan ng CCTV footage. Doon niya nakita naroon lang si Kate sa may pinto kung saan to nawala. May kapangyarihan ba siya? Utal na wika ni Elmo habang namumutla. Agad din niyang pinunasan ng pawis niya sa kanyang noo dahil bahagya siyang natakot kay Kate. Naisipan niyang puntahan ang pinto kung saan niya nakita na wala si Kate at doon rin lumabas. Nang ma-check niya ito wala naman siyang nakitang kakaiba dito. Agad niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse at dali-daling tinungo ang garage. Shit! Malakas na napasigaw si Elton na makita si Elmo sa tabi niya. Hindi niya kasi ito napansin kagabi na pumasok sa kanyang kwarto. Bakit nandito ka? Tanong niya dito habang napansing tulala ito. Elmo! Muling sigaw niya kay napatingin to sa kanya. Ayos ka lang ba? Bakit ka ba nandito? Taka na tanong niya sa kakambal niya. Bro, multo yata siya. Utal na wika nito kaya napakunot ang noon ni Elton habang tumayo ito. Ano? Ayos ka lang ba talaga? At ano ba yung pinagsasabi mo? Anong multo? Natatawang wika ni Elton sa kanya. Hindi ako nagbibiro sa'yo bro. Totoong may multo sa bahay. Muling natawa si Elton sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Tumigil ka na nga at matulog ka na, wika ni Elton sa kanya at muling humiga. Kinabukasan ay tulala pa rin si Elmo at hindi makausap ni Elton. Ano ba talagang problema mo? Muling tanong niya rito. Samahan mo ako sa amin, may papakita ako sa'yo. Napahinga ng malalim si Elton at tumayo. Tara, wika nito kaya kaagad na sumunod sa kanya si Elmo. Nang makarating sila sa bahay ni Elmo ay kaagad nakita ni Elton si Kate. Bakit hindi mo na lang siya ipasok sa office mo? Wika ni Elton. Multo siya, bulong ni Elmo kaya napahalakak si Elton. Nasisiraan ka na nga, iling na wika nito. Gusto niyong kumain? Tanong ni Kate habang masama siyang tinignan ni Elmo. Kumain na kami, sagot ni Elton. Huwag kang makipag-usap dyan, wika ni Elmo at kaagad na hinila si Elton. Bitawan mo nga ako, ano ba talagang problema mo?
Galit ka pa rin ba sa ginawa ng asawa mo sa'yo? Tanong niya dito habang agad tong tumango sa kanya. Ano bang ipapakita mo? Tanong niya matapos silang pumasok sa isang kwarto. Napatingin naman si Elton nang iharap ni Elmo ang monitor sa kanya. Ano bang meron dito? Taka na tanong niya. Nakita mo na? Wika ni Elmo habang napakunot ang noon ni Elton. Bigla na lang siyang nawawala, hindi ba? Baka hindi lang gumana ang CCTV niyo. Hindi bro, tiningnan ko na yan, sagot ni Elmo sa kanya. Tara, tingnan ulit natin, wika ni Elton at kagad silang lumabas. May problema ba? Tanong ni Kate nang lapitan niya sa Elton at Elmo. Napatitig silang dalawa sa kanya kaya lalo tong nagtaka. Ano bang problema niyo sa akin? Saan ka nagpunta kagabi? Tanong ni Elmo sa kanya kaya napakunot ang noon niya. Anong saan? Nakita mo naman na nandito lang ako, di ba? Isa pa, alam mong wala akong sasakyan. Bakit bigla kang nawala? Anong ibig mo sabihin? Hinintay kita sa itaas pero bigla kang nawala dito. Turo ni Elmo sa pinto. Anong nawala? Natatawang wika ni Kate sa kanya. Hindi ako nawala, Elmo. May tinignan lang ako sa likod ng pinto. Iting wika ni Kate sa kanya habang hindi pa rin kumbinsido si Elmo sa kanyang sinabi. Tsk, kung ano-ano na lang talagang pumapasok sa utak mo. Iling na wika ni Elton sa kakambal niya. Teka, saan ka napupunta? Tanong niya dito. Uuwi na. Huwag kang umuwi bro, samahan mo ko dito. Nailing si Elton dahil parang bata si Elmo. Lihim na nilagyan ni Elmo ang buong bahay nila ng CCTV habang ang ibang CCTV nila ay alam ni Kate kung saan to nakapwesto. Para makita niya kung anong ginagawa ni Kate. Hindi pa rin siya kumbinsido sa sinasabi nitong pumunta lang siya sa likod ng pinto. Hindi rin siya multo dahil nakikita namin siya at nahawakan ko din. Ano kaya talaga siya? Wika ni Elmo habang nakatingin kay Kate sa sipin niya. Sir, nagangat ng mukha si Elmo na marinig niya ang kanyang sekretary. Bakit? May naghahanap po sa inyo sa labas? Napakunot ang noon niya. Dahil sa sinabi nito. Naghahanap? Opo. Sino? Yung dating sekretary po ni Mr. Smith? Napahawak siya sa noon niya dahil sa sinabi nito sa kanya. Sabihin mo umalis ako. Po? Bingi ka ba? Sabihin mo umalis ako. Galit na sigaw niya dito at muling tinignan si Kate. Pero namilog ang mga mata niya nang makitang wala na ito sa kwarto nito. Fuck, nasaan na siya? Wika ni Elmo habang tinignan niyang lahat ng CCTV na nilagay niya pero hindi niya makita si Kate. Kaya kaganyan tinawagan ng katulong nila. Nasaan ang mom mo? Tanong niya matapos ito sagutin ang kanyang tawag. Pumasok po sa kwarto niya sir. Sagot nito sa kabilang linya kaya muli niyang tinignan ang kwarto ni Kate. Bahagya rin siyang nagulat na makitang nakahiga na ito doon. Hindi na nagsalita pa si Elmo at kagad na nitong binaba ang kanyang telepono. Habang pinagmamasdan si Kate na nakahiga. Saan ka ba talaga galing? Bakit bigla ka na lang nawawala? Wika ni Elmo. Kuya, uuwi ka na ba? Tanong ni Jay sa kanya habang tumango siya dito. Ayaw mo bang sumama sa amin? Napakunot ang kanyang noo dahil sa sinabi nito sa kanya. Saan? May bagong bukas na bar ang kaibigan ko at maraming mga babaeng pupunta. Ano, sasama ka? Malawak na napangiti sa Elmo at tumango sa kanya. Ano, nabinyagan ka na ba? Tanong niya kay Jason habang masama siyang tinignan nito. Madaya ka nga kuya, himig na tatampong wika nito sa kanya. Naloko kasi ako nung time na yon. Inisasagot niya dito habang napatingin ng dalawa sa kanya. Naloko? Gulat na wika ni Jay habang natatawa. Akala ko ba tusok ka kuya? Ngiting wika ni Jason sa kanya. Sinadya ako talaga yon. Napakunot ang noon ng dalawa dahil sa kanyang sinabi. Kunwari lang na nagpadala ako sa kanya para sabihin niya na naloko niya ako. Palusot na wika ni Elmo sa kanila. Habang nasa bar ay panay ang inom ng dalawang pinsan ni Elmo, siya naman ay busy sa paghahanap ng magandang babae sa paligid. Pero bigla siyang natigilan na makitang isang babaeng nakaupo sa sulok. Damn, inis niyang tumayo at iniwan ng dalawang pinsan niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Kate habang walang emosyon tumingin sa kanya. Ano bang pakialam mo? Gusto mo ba talagang pati negosyo ng mga magulang mo ipabagsakin ko? Galit na tumingin si Kate sa kanya dahil sa sinabi niya dito. Umuwi na tayo. Asik ni Elmo habang tumayo si Kate. Hindi na rin nagpaalam si Elmo sa dalawa nang makita niya na busy na ito sa mga babaeng ka-table nila. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay? Galit na wika ni Elmo sa kanya habang binabaybay nilang daan patungo sa kanilang bahay. Bakit ba hindi pwede? Tapos ikaw pwede? Eh di ba parang unfair naman nun Elmo? Singhal ni Kate sa kanya. Ako pa talagang unfair. Alam mo, kung hindi lang sana sa mga magulang ko, baka matagal ka nang nasa hukay.
Napalingon si Kate sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Bakit Elmo? Masakit ba? Masakit bang ginawa ko sa'yo? Tanong ni Kate habang inihinto ni Elmo ang kotse. Alam mo bang gustong gusto kitang saktan? Nanilisik ang mga mata ni Elmo habang tinititigan si Kate. Alam mo bang ganyan din ang gusto kong gawin noon sa'yo, Elmo? Unti-unting lumambot ang mukha ni Elmo dahil sa kanyang narinig. Alam mo bang kulang pa yung ginawa ko sa'yo, Elmo? Iyak na wika ni Kate sa kanya. Naampas naman ni Elmo ang manibela ng kanyang kotse habang umiiyak na lumabas si Kate. Kate! Malakas sa sigaw ni Elmo habang sinundan nito si Kate. Pero natigilan siya na makita si Kate na nakatayot ni isang bata na yumakap dito. Mama! Tuwang wika ng bata habang mahigpit na yumakap to kay Kate. Bitawan mo ko, hindi akong mama mo. Mama! Ikaw mama! Muli sigaw ng bata sa kanya kaya lumapit si Elmo sa kanya. Hindi siyang mama mo kaya bitawan mo siya. Wika niya sa bata kaya napatingin ng bata sa kanya. Natigilan si Elmo matapos ng titigan ng bata. Naku, pasensya na kayo. Napalingon sila sa isang babae na may edad na lumapit sa kanila at kinuhang bata. Malakas naman tong umiyak at patuloy na tinawag na mama si Kate. Hayaan niyo na lang po muna siya, wika ni Elmo pero tinanggal ni Kate ang kamay ng batang nakahawak sa kanya. Ilayo niyo na siya sa akin, wika ni Kate at muling pumasok sa kotse ni Elmo. Sumunod si Elmo sa kanya habang patuloy na umiyak ang bata. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Elmo sa kanya habang nakatingin pa rin to sa bata. Dahil tinawag niya akong mama, wika ni Kate habang nakatingin to sa bintana. Sa susunod huwag kang umalis dito, wika ni Elmo at pumasok sa kanyang kwarto. Hindi pa rin mawala sa isip niyang mukha ng bata, hindi niya rin maiwasang maawa dito. Mabilis na lumabas si Elmo para puntahan sanang batang nakita nila, pero nang marating niyang lugar kung saan sila nakitang bata kanina hindi niya na ito nakita. Muling bumalik si Elmo sa bahay nila at pinuntahan si Kate pero muli siyang nagtaka dahil wala na naman to sa kanyang kwarto. Agad niyang kinuha ang kanyang phone at hinanap to pero hindi na naman niya to makita. Lumabas din si Elmo at tinanong niya ang guard nila kung lumabas ba si Kate pero hindi nila to nakita. Saan ka galing? Galit na tanong ni Elmo na makita si Kate sa kusina. Bakit? Namiss mo ba ako? Sagot ni Kate sa kanya. Inis na lumapit si Elmo sa kanya at mahigpit na hinawakan ang braso ni Kate. Tinatanong kita ng maayos. Ano bang pakialam mo? Tinatanong mo? Baka nakalimutan mo akong asawa mo. Malakas na napahalakak si Kate dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Asawa? Nagpapatawa ka ba? Napakunot ang noon ni Elmo at napatitig ito kay Kate. Hindi mo ko asawa, Elmo. Dahil laruan mo lang ako, hindi ba? Wika ni Kate at tinalikuran si Elmo. Inis na napasigaw si Elmo dahil sa inis at galit. Muli niyang sinundan si Kate sa kwarto nito at malakas na kinatok ang pinto. Buksan mo to! Sigaw niya pero hindi pa rin siya binuksan ni Kate. Kaya tinawag niyang katulong nila para buksan ang pinto ng kwarto ni Kate. Agad tong binuksan ng katulong pero gulat si Elmo na napatingin sa loob ng kwarto ni Kate. Ashley Kate! Malakas na sigaw ni Elmo.